Tell me, tell me who the heck he is, Beth? Madiin at seryoso ang boses nito. Napalunok siya at napayuko. Ang kaninang tapang niya ay nawala. I don't know. Sabi ko naman sa'yo na hindi ko kilala. You're lying. Pinoprotektahan mo? Ako sa nito. Bakit ako magsisinungaling? Hindi ko nga maalala yung tao. Napalakas na rin ang boses niya. Natahimik ito. Naningkit ang mga mata sa kanya. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. It was just a one-night stand, Lyndon. Totally stranger. It was dark and we were both drunk. Ni hindi ko nakuha ang pangalan niya. It was dark and we were both drunk. Ilang beses na umulit yon sa isipan ni Lyndon. Dapat ay hindi siya nagagalit dahil gawain niya rin ang bagay na yon. Pero umiinit ang ulo niya sa kaalamang nakipagtalik din si Beth sa isang estranghero. Mahigpit niyang hinawakan ang kauubos lang na beer in can. Nalukot yon sa tindi ng hawak niya. Wala namang dapat i-big deal sa inamin ni Beth na nakipag one night stand ito. Siya rin naman noon ay tinatapon niya lang at iniiwan ng mga babaeng nakasama sa hotel. Dapat ay normal ang reaksyon niya dahil hindi lang naman si Beth ang babaeng nakikipag one night stand. Pero hindi niya napigilan ang inis. Nag-walk out siya sa kondo. Hindi man lang nakahingi ng sorry sa mga bata. Tapos heto't alak ang inaatupag niya. Napapikit siya ng mariin bago malakas na binato. Sa libreng sofa ang birin can. Umuntong hininga siya at sinandal ang ulo sa inuupaang couch. You're heartless. Doon siya napamulat ng mga mata na sa lubong niyang nainip na titig ni Mark. Nakasandal ito sa kabilang sofa. Nakadikwatro at may hawak na beer. Sa tabi niti si Julio na nagtitipa sa sariling telepono. I know. Sumusukong sagot niya. Ang ginawa niya sa kambal ay patunay lang na wala siyang puso. Nag-init lang talagang ulo niya at nagselo sa lalaking wala namang papalang alam sa kambal. Ewan ba't naninikip ang dibdib niya nung banggitin ni Sander ang tunay nitong ama. Alam niyang hindi deserve na lalaki yun ang maging ama sa kambal. Ngayon pati siya, hindi rin niya deserve magpakatatay pa sa mga bata na sinaktan niya ang damdamin. I wanna know that jerk and make him pay. Aniyasan ang gagalaiting boses. That's very impossible. Hindi nga kilala ni Beth, di ba? Sabat ni Julio. Nakwento niya kaninang nangyari. Ngayon 3 silang nag-iisip. Just let them be, Ace. Di mo naman sila obligasyon. Hindi mo sila responsibilidad. Focus on finding a worthy woman instead of playing games with that Del Rio. Ani ni Mark na tila baka dali lang ng soistyon nito. Yun na nga ang problema sa kanya. Hindi niya kayang kumuwala. Hindi niya kayang basta lang iwan si Beto ang mga anak nito. May parte sa puso at isip niya na nagsasabing manatili lang sa tabi ng mga to. Hindi mo kaya? Ani Julio. You're weak. Pangaasar nito. Napailing siya at nagbukas na lamang ulit ng beer in can. Problema na nga ng lolo niya, dinagdagan niya pa. Pwede naman kasing baliwalain ang pagsasalos niya. Kaya lang para siyang batang inagawan ng candy sa nangyari. Imbis na suyuin mo si Beth, hanapin mo na lang ulit yung babae sa hotel. Baka siya lang palang solusyon sa lahat. Soistyon ni Julio na kinatango ni Mark. Lumagok siya sa alak bago umiling. That is very impossible. I can't even remember her face. It was dark and we were both drunk. Humina ang boses niya sa dulo bago tuluyang napatigil. Pareho sila ng sinabi ni Beth. Umawang ang mga labi niya sa muling pag-alaala sa nangyari sa hotel. Bumigat ang damdamin niya. Muling umulit ang sinabi niya at ni Beth sa kanyang isipan. Madilim nga yun at pareho silang lasing. Is it Beth? Mahinang bulong niya sa sarili. May sinasabi kay Ace? Ani Mark ngunit hindi niya pinansin. Napatitig siya sa lata ng beer. Pilit na hinalukay ang isipan kung kamukha ba ni Beth ang babae pero wala siyang maiguhit na itsura. Marahas siyang umiling. Imposible, napaka-imposible nang nasa isip niya. Palaging sa bar ang encounter nila ni Beth at hindi sa convenience store. Kinagat niya labit muling humigpit ang hawak niya sa lata ng beer. Bumuhos ang laman nun dahilan upang pagalitan siya ni Julio. Wala akong maid ngayon, gago. Singhal nito sa kanya. Binitawan niya lahat at muling sumandal sa sofa. Mababaliw na yata siya sa mga iniisip. Nag-background check mo na ba si Beth, Ace? Biglang tanong ni Mark. Nangunot ang noon niya. Hindi, she's the youngest Del Rio. Meron pa ba bukod doon? Simula nang ipakita ni Julio yung litrato ni Beth sa kanya, minatyagan na niya ang dalaga. Ano pa ang dapat niyang malaman kay Beth? Gusto mo bang i-background check ko siya? May ingat nitong tanong na pirmi ang mga labi niya. Wala siyang problema sa pagkatao ni Beth.
Wala ring kahina-hinala sa mga kilos nito. Bumuntong hininga siya. Paglingon niya kay Mark ay seryosong tingin binigay nito at yun ang hindi niya maintindihan. No need. Kumibit balikat to at tumango. Fine, if that is your decision. I won't meddle unless you ask me to do so. Inip na sagot nito. Why don't you just spill what you know, Mark? Tinatakot mo pa si Ace. Pagbibiro ni Julio. Maliit nang umisi si Mark. I am true to my promises. Tipid itong sagot. Napatitig si Lyndon sa mga kaibigan. May pakiramdam siyang may ibang alam ang mga ito. Actually, Avril told me something interesting about Beth. It slipped on her mouth that Bia's first love and only ex is Malcolm. Gutierrez, pag-amin ni Julio. Naningkit ang mga mata niya at kinuyang mga kamao. What did you say? May diin ang boses niya. Na si Malcolm Gutierrez ang ex-boyfriend ni Beth? Litong tanong ni Julio. Umikti ang mga panga niya. Mariin pa lang ang pangalan ng lalaking yon. Nanginginig ang bawat muscle niya sa galit. Tumikim si Mark at maliit ng misi. It's possible that Beth is lying about the father of her twins. Pupwedeng si Malcolm Gutierrez din ang tatay ng kambal. Napabaling siya kay Mark at mas lalong nainis. Hindi niya tatanggapin na yun ang tatay ng kambal. Or not, hindi ang lalaki ng tatay ng kambal. Imbis na sumang-ayon si Mark ay nanatilang seryosong tingin nito. You have no idea who the hell is Malcolm Ace. Wala kang alam kung sino ba talaga siya sa buhay ni Bea. Then tell me. Pinagawan kita ng background check sa lalaking yan, Mark. Sino ba talaga si Malcolm? Hindi siya makapaghintay na sagot. Gusto na niyang tumayo doon at hanapin ng lalaki. Gusto na niya mawala ito sa mundo. I've heard Malcolm is in a relationship right now. Panimula nito na kinainis niya. Spill and go straight to the point, Mark. Chill, Ace. Kaibigan mo kami, kumalma ka. Ani Julio na nakataas ang mga kamay. Huminga siya ng malalim at sinandal muli ang ulo sa sofa. Go on, hudyat niya kay Mark. As I was saying, may karelasyon ngayon si Malcolm at isang Del-Rio. We will never know if it is Beth. Baka talagang pinapaikot ka lang ni Beth para sa yaman mo. Matalim siyang tumitig sa kisame. Muling kumuyo ang mga kamay sa narinig. Ibig bang sabihin ay boyfriend pa rin ito ni Beth? Kaya umalis ito sa mansyon niya? Planado pa nilang dalawa na ubusin ang yaman niya. Umigting ang panga niya sa galit na umuusbong sa puso niya. Tumikim si Mark ngunit hindi niya pinapansin. Kung galit ka kay Beth, then give her to me. I am willing to be the father of her twins. Walang birang bigkas ni Mark. Mabagsik na tinitigan ni Lyndon si Mark. Napatayo siya kagad itong kinwelyuhan. Ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong galit sa kaibigan. How dare you? Gigil at madiin niyang bigkas. Walang takot sa itsura ni Mark. Nakangisi pa to. Mas mukha pang kinakabahan si Julio kaysa kay Mark. Huwag kayong mag-away, Mark, Ace. Babae lang yan. You shut up. Sigaw niya kay Julio. Napataas ito ng mga kamay at nangiwi. Alright, sige mag-away lang kayo. Magandang bisyo yan, ipagpatuloy niyo. Binalingan niya muli sa Mark na sinubukang alisin ang hawak niya sa kwelyo nito. Ngunit masinigpitan niya yun. Pagdating talaga kay Beth, nagiging masamang tao siya. Sinabi mo pa lang na pwedeng karelasyon ni Beth si Malcolm. Ngayon naman gusto mong ibigay ko sa'yo si Beth? Asik niya. Tama ditong bumuntong hininga at malakas na binaklas sa mga kamay niya sa kwelyo nito. Hindi niya rin inaasahan ang pagtulak sa kanya nito dahilan upang mapaupo siya pabalik sa sofa. Calm down, Ace. Para kang bulkang basta nalang sumasabog. Mainis na bulong nito. Napangisi siya at sarkastikong tumawa. Sino bang hindi magagalit kung gusto mong kunin sa akin si Beth? Nagbukas tumuli ng beer at napatitig doon. Wala namang kayo, Ace. Kahit sinong lalaki po pwede siyang ligawan dahil wala namang kayo. Umawang ang mga labi niya sa sinabi ng kaibigan. Ano nga bang meron sila ni Beth? Purely lust. Kahit may gusto siya sa dalaga, wala naman itong gusto sa kanya. Sa madaling salita, wala silang relasyon na pwede niyang panghawakan. Right, Beth is as free as a bird. Pwede siyang makipagrelasyon kahit kanino. Ano ba, Ace? Wala akong maid ngayon. Sita ni Julio sa kanya matapos niyang itapon ang beer na nasa mesa. Umungol siya at sinapo ang mukha sa kanyang mga palad. Paano ba niya itatali si Beth sa kanya? Ni ayaw nito maging girlfriend niya. Pakasalan mo na kasi si Beth para hindi na makawala. Naiinis na komento ni Julio. Napatigil siya at nag-angat ng tingin sa mga kaibigan. Pwede niyang gamitin ng kasal kapalit na lahat. Papayag ito kung totoo ngang yaman lang ang habol nito. Good suggestion.
Kung libre pang ikasal si Beth, makahulog ang dagdag ni Mark. What do you mean? Litong tanong niya sa kaibigan. Hindi ito sumagot. Bagkos ay lumagok ng alak bago tumahit na mulsa. Uuwi na ako. Bukas idadaan ko sa opisina mong para sa investigasyon. I already have the files and background of Maureen, Cindy and Malcolm Gutierrez. Walang nakaimik sa kanila ni Julio sa sinabi ni Mark. Yun talagang sadya niya dapat ngayong araw ngunit sa iba napunta ang plano niya. Kailangan na niyang linisin ang pangalan kay Beth. Invite them tomorrow in my office, Mark. Pahabol niya rito. I am not your secretary, Ace. Bakit hindi si Mario si Beth ang utusan mo? Sarkastikong anito bago tuluyang lumabas sa bahay ni Julio. Napapikit siya. Pakiramdam niya sinira niya ang pakikipagkaibigan kay Mark. Jealousy at its finest. Parinig ni Julio, matalim niya itong tiningnan. Nagtaas ito ng mga kamay na para bang sumusuko. I mean, hindi naman siguro niya gusto si Beth. Bawi nito. See you tomorrow. Tumayo na rin siya at tinahakang palabas ng pinto. Gago, tulungan mo ako maglinis. Sigaw pa ni Julio. Ngunit hindi niya ito pinansin. Imbes na tuluyang umuwi sa mansyon ay dumaan pa siya sa kondo ni Beth. Nagdalawang isip siya kung bibisitahin ng kambal. Kaya lang hindi na niya tinuloy. Tsak naman nagalit pa ang mga ito. Hindi niya alam kung saan papunta. Tinahak niyang pauwi sa lolo Alfredo niya. Wala naman ang matanda doon at nasa kumpanya pa kaya nakahinga siya ng maluwag. Sa dami ng iniisip niya, hindi niya namalayan ng pag-idlip. Nagising lang siya sa pagtadyak ng kung sino sa kanya. Gumising ka nga dyan, Lyndon. Tinawagan kong fiancé mo. Dito siya magdi-dinner ngayon, total ay nandito ka. Tamad siyang umungol ng protesta at nagtakip ng unan sa muka. Dinagdagan pa ng lolo niyang sakit sa ulo niya. Ayaw na nga niya makita pa si Sheila. I am not feeling well. Kayo na lang dalawang mag-dinner, lo. Minura siya nito ngunit hindi siya natinag at hindi talaga bumangon. Masakit din talagang ulo niya mula sa mga nainom na beer. Akala niya payapa na siyang makakatulog. Ngunit napabalikwas siya ng bangon matapos maramdaman ng sensual na paghaplos sa kanyang likod. Ang ganda ng tattoo mo, Lyndon, ani Sheila. Hindi niya nilingon ng dalaga. Tsak na nakaupo ito sa gilid niya. Lumayo siya tinatak ang kumot. Get your hands off of me. Mari niyang utos bago nagtalukbong ng kumot. Gusto ka rin ng ganyang tattoo, arrow and a bow. Malambing ang boses nito, napailing siya at gustong magmura. Matagal ng tattoo niya. Simbolismo yun ng pangalan niyang Ace at ayaw niyang may kagaya. No way in hell. Leave Sheila. Dinig niya ang pagsinghap nito. Hindi mo ba talaga ako magugustuhan, Lyndon? Tinaya ko ng buhay ko sa kumpanya niyo, pati na rin sa'yo. Kulang pa ba? Hinanakit nito. Napangisi siya at napabangon. Nahuli niyang pagpunas nito ng luha sa pisngi. Ngunit hindi siya naawa. Ewan ba niya kung bakit hindi magawang mahaplos ni Sheila ang puso niya kahit anong iyak nito. Stop the drama. Kung gusto mo ng ukampo, pakasalan mong lolo ko. Alam niyang ni-insult ito pero hindi niya babawiin ng sinabi. Hindi rin siya nakatagal sa mansyon ng lolo niya. Umuwi siya sa mansyon ng Del Rio at doon nagmuni. Kahit masakit ang ulo niya ay gusto niyang maging maayos pa rin ang pagkikipagkita niya. Bukas kila Maureen. Yun na rin sana ang huli. Kinabukasan wala siyang sinayang na panahon. Agad siyang tumungo sa opisina matapos tawagan si Mark at Julio. Maging ang mga ito'y pinapapunta niya. Baka kasi hindi niya mapigilan ang sarili kapag nalaman na niya ang totoo. Pagbukas pa lang ng elevator ay kaagad nang dumapon tingin niya sa mesa ni Beth. Abala ito sa computer at sinadya yata nitong hindi siya tingnan. Naningkit ang mga mata niya sa dalaga. Niwala itong idea kung ano ang kaya niyang gawin para dito. Hindi naman siya nagpapakahiro pero sana ay ma-appreciate nitong ginagawa niya. Tumikim siya noong makarating sa tapat nito. Nataranta pa si Marie sa pag-good morning sa kanya. In my office, Miss Bethany. Malamig niyang utos. Hindi niya hinintay ang reaksyon nito. At basta na lang pumasok, alam naman niya susunod ito. What do you need? Malamig din ng boses nito. Napangisi siya. Umupo sa kanyang swivel chair at tinurong upuan sa harap niya. Take a seat. Pag-uutos niya na hindi nito sinunod, kinagat niya ang labi. Malamang na may galit pa ito sa kanya. Kakalimutan niya na muna ang issue nila para lang mabigyan ng hustisya ang dapat mabigyan. Kung plano mong bumisita ulit sa kondo, huwag ka nang tumuloy. In-enroll ko ng mga bata sa school. Hindi ka na rin nila hinahanap. Malamig pa rin ang boses nito. Pumirmi mga labi niya. Naikuyom ang kamay. Tila bahagyang pinilipit ang puso niya sa nalaman na ayaw na sa kanya ng kambal. Kahit bumigat ang pakiramdam niya, ay umakto siyang hindi apektado.
Fine, they are not my kids anyway. Tamad niyang bigkas kahit pataliwas yun sa gusto niyang sabihin. Mabagsik niyang nilingon ng dalaga. Akmang magsasalita ito ngunit bumukas ang pinto at niluwa noon si Mark at Julio. Tinaas ni Mark ang hawak na brown envelope. These are the documents and information about Maureen Del Rio, Cindy Del Rio and Malcolm Gutierrez. Hindi niya inalis ang tingin kay Beth. Napatras ito't mukhang natigagal. Kalaunan ninalaki ang mga mata nito matapos muling bumukas ang pinto. Pumasok mula doon sina Maureen Del Rio, Cindy at Malcolm. Anong ginagawa niyo dito? Nagkandautal pa ito na ikinakuyom ng mga kamao niya. I invited them for you. I guess you missed them so much. Ang boses niya ay walang kasing lamig. Mabilis na tinago ni Beth ang mga panginginig ng kamay sa kanyang likod. Pati mga tuhod niya ay halos manlambot sa sitwasyon. I don't miss them at all. Bulong niya bago nagyuko. Kumuyom ang mga kamao niya. Katapusan na yata niya ngayong araw. Huminga siya ng malalim at nag-angat na ang tingin. Imbis na silindo ng tingnan niya, dumapong mga mata niya kay Mark na nakangisit na kasandal sa mesa ni Lyndon. Malamang na nagsumbong na ito kay Lyndon. Are we gonna stand here forever? Reklamo ni Cindy. Napabaling siya sa pinsan na nakahalo-kip-kip. Sa gilid nito'y si Malcolm na naninitig sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin. Last talk, last mistake. Pipilitin niyang hindi rin pansinin ng mga ito para hindi siya mapahamak. It's a pleasure that you invited us here, Mr. Ocampo. Mukhang napagdesisyonan mo nang ibalik kami sa kumpanya. Mahina pang tumawa ang tiya Maureen niya na kanyang kinairap. Hindi pa rin to nagbabago. No worries, Mrs. Del Rio. Bibigyan kita ng oras para aminin ang kasalanan mo at humingi ng tawad. Nakangising bigkas ni Lyndon. Ano? Nalaki ang mga mata ng tiya Maureen niya habang sila Cindy ay napasinghap. Nangunot ang noon niya. Hindi maintindihan ang gusto nitong mangyari. Bibigyan kita ng 5 minuto para humingi ng tawad kay Beth. Lumuhod ka kung gusto mo. Malamig na muling utos ni Lyndon. Napatanga siya. Umawang ang mga labit hindi makagalaw katulad ng tiya Maureen niya. Kitang-kita sa itsura ng tiya niya ang gulat. And why would I? Hysteria nito. Tamad silang nilingon ni Lyndon. Sumuyod ang tingin nito mula kay Cindy papunta kay Malcolm bago dumapo sa kanya ang titig nito. Because you are the mastermind behind Bethany's family's accident. You killed them. Hindi mamamatay tao ang mommy ko. You can't just make her kneel in front of that low-class woman. Protesta ni Cindy. Pumesta pa ito paharap sa tiya Maureen niya. Kitang-kita niya kung paano nalisik ang mga mata ni Lyndon kay Cindy. Maging siya man ay hindi nagustuhan ng sinabi nito. Mariin siyang pumikit upang pigilan ang inis sa pinsan. How dare she call her a low-class person? Siya ba ang nangaliwa? Siya ba ang kabit? Siya ba ang nangahas? Fine, kung ayaw ni Miss Del Rio na humingi ng tawad. Why don't you do it, Miss Cindy? Mapanganib ang boses ni Lyndon. Walang nakaimik sa kanila. Naghihintay sa magiging sagot ni Cindy. Maging si Mark at Julio ay tahimik na nanonood. Tila binubusisi ang pangyayari. There's no need for that. They are innocent. Singit ni Malcolm. Maraha siya napatingin sa lalaki. Ramdam niya ang ngit-ngit sa puso niya. Hanggang ngayon pala ay kampi pa rin ito sa mag-ina. Ang akala pa naman niya ay naghahabol na ito sa kanya. Innocent? Natawa na mapakla si Lyndon. Nakakapagtaka namang karelasyon mo na ang pinsan ng ex mo. Kasabot ka ba, Mr. Malcolm Gutierrez? Ibis na si Malcolm ang magulat siya yatang. Itong binuhusan ng malamig na tubig. Alam na ba nitong tungkol sa kanila ni Malcolm? Alam na ba nitong dati niyang asawa si Malcolm? Gumisi si Malcolm at yun ang kinatakot niya. Mabilis pa siya nitong sinulyapan. Kinabahan siya dahil upang pumagitna siya kagad sa usapan. Huminga ng malalim bago malakas ang loob na nilingon si Lyndon. Hindi na kailangan, hindi niya naituloy ang sasabihin noong may humapit sa bewang niya. Pagangat ng tingin niya si Mark ang sumalo sa titig niya. Seryosong itsura nito at hindi yata alintana kahit na may magalit sa ginawa nito. Let go of her, Mark. Malamig at malakas na utos ni Lyndon. Imbis na pakawalan siya ni Mark ay mas sinigpitan itong hawak sa bewang niya. Kumalabog ang puso niya. Hindi dahil sa kilig o hindi sa kaban na baka mag-away si Mark at Lyndon. Hindi siya nagmamaganda pero inamin naman talaga ni Lyndon na gusto siya nito kaya't hindi magandang hawak siya nito ngayon ni Mark. Go on. I don't think they'll be sorry for what they did. Call the police, Mr. Ocampo.
Formal ang boses ni Mark. Paglingon niya kay Lyndon ay umigting ang panga nito habang nakatitig sa kaibigan. Siya man ay gusto nang kumuwala sa hawak ni Mark, ngunit ayaw siya ditong pakawalan. Binasag ng halakhak ng Tia Maureen ang atensyon. Sa loob ng opisina, pumapalakpak pa to. Funny, you are accusing me of murder just because of that woman? Tinuro siya nito kaya't naningkit ang mga mata niya sa ginang. Don't listen to her, bulong ni Mark. Napakurap siya. Napatingala sa lalaki ngunit diretsyon tingin nito sa kanyang tiya. Do you even know kung sinong babaeng yan? Pinagpapantasyahan yung babaeng Ma, stop! Sigaw ni Cindy dahilan upang matigil ang ginang. Nagkatitigan ng masama ang mag-ina. Why don't you tell them the truth, Cindy? Aminin mo kung ano naging relasyon ni Malcolm at ni Beth para matigil sila sa kahibangang ito. Aminin mo kung sino ka rin ngayon sa buhay ni Malcolm. Napalunok si Cindy. Nilapitan ito ng Tia Maureen at niyugyug sa balikat, ngunit napaluha lamang ito. Si Malcolm man ay mabigat ang tingin kay Cindy. Ikaw, Malcolm. Hindi ba gusto mo na ring iwan ang anak ko? Bakit hindi mo sabihin sa kanilang totoo? Mrs. Del Rio, I don't care about their affair. Tapos ng 5 minuto mo para magpaliwanag pa. Ani Lyndon bago pinindot ang intercom. Marie, papasukin mo na mga pulis. Nanlaki muling mga mata ng Tia Maureen niya. Pulis? You cannot do this to me. Wala akong kasalanan. Hindi ko kayang gawin yon. Save your energy, Mrs. Del Rio. We have enough evidence for that. Make sure you find a good lawyer. Pang-asar pa nito. Nalamig siya kasabay ng pangingilid ng kanyang mga luha. Hindi na niya pinansin ang pagpasok ng mga pulis at pagdampot sa kanyang tiya. Naninikip ang dibdib niya sa kaisipang ang tiya niya pa talaga. Ang nagpapatay sa mga magulang at ate niya. Para saan? Sa pera? Inggit? Wala naman din itong napala ngayon. Babalikan kita, Beth. Wala akong kasalanan. Ano ba? Bitawan niyo ako! Pag-iisterya ng ginang. Your secret is safe with me. Dinigyang bulong ni Mark bago siya nito binitawan at sumunod sa mga pulis. Nanatili siyang nakayuko. Dinamdam ang sakit sa damdamin niya. Nang dahil sa tiya niya, kinuha na lang bigla ang pamilya niya. Naiwan siya mag-isa at walang wala. Kumuyo muli ang mga kamao niya. Itutuloy niyang laban at hindi hahayaang makalaya ang tiya niya. Ngunit nanakit ang pisngi niya sa malakas na sampal na dumapos sa kanyang pisngi. Napatitig siya sa mataas na heels na nasa harap niya. Pagangat niya ng tingin ay galit na itsura ni Sinding na bungaran niya. Ang mga mata nito at puno ng galit at kulang na lang ay patayin siya sa gigil. Sa gilid ito ay si Malcolm na pinipigilan ng braso ng dalaga. Ngunit ang titig ay nasa kanya. Bawiin mong kaso, Beth. Hindi deserve ni Mami ang makulong. Wala siyang kasalanan. Malamig niya itong tiningnan. Lalo lang siyang nagagalit ngayong nasa tabi nito si Malcolm. 3 buhay ang kinuha sa akin, Cindy. Tapos gusto mong patawarin at hayaan ko na lang ang mami mo? Napatawa siya ng mapakla. Pilit hindi ininda ang nananakit niyang pisngi. Kung pwede nga lang ay bawiin niya na rin ang buhay ng tiya niya. Ngunit hindi siya magiging kriminal para lang doon. Napirmi ang mga labi nito. Akmang sasampalin siyang muli ngunit mabilis na may humapit sa katawan niya palayo kay Cindy. Nanlambot siya matapos mapagtantong si Lyndon yon. Iyakap siya nito sa balikat at pilit gustong itago ang mukha niya sa dibdib nito. Ramdam niyang tensyon at galit sa katawan ni Lyndon. Leave, Miss Del Rio. Find your mother a good lawyer. Wala ngang kasalanan ng mami ko. Drag them out, Julio. Hindi na ako natutuwa. Ani Lyndon na kagad namang sinunod ni Julio. Shit, dapat pala nag-gym na lang ako. Bulong-bulong pa ni Julio. Napahawak siya sa suit ni Lyndon. Nahihiya na ganito kagulong nangyari sa opisina. Let me go. Alam ko kung nasaan ang pinto. Protesta ni Cindy. Bitawan mo ko. Kakausapin ko si Beth. Beth, mag-usap tayo. Sigaw din ni Malcolm. Binukso ng kamang dibdib niya. Biglang laki ang ulo niya. Beth! Muling sigaw nito. Mahigpit na kumuyo ang mga kamao niya bago to nilingon. Umiling sa kanya si Cindy na para bang gusto nitong pigilan siya ni Malcolm. Samantalang mabagsik naman ang tingin sa kanya ni Malcolm. Gusto niya itong itulak palayo ngunit hindi siya makawala kay Lyndon. Kapag hindi mo binawi ang kaso, kukunin ko mga anak ko sa'yo. Malamig nitong banta dahilan upang humigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Lyndon. Anong mangyayari ngayon sa kulungan ng bagsak ni Maureen? Makalaya pa kaya ang ginang? Tatanong kaya ang mga katanungan ni Lyndon kay Bethany na pinanghahawakan niyang pag-asa para sa dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.